Okay, start na tayo. Wala pa sinagamit. Wala. Wala. Hello, good morning mga kapatid. Welcome sa ating pang-anim na church service, February 23. Actually, na-late na akong magbigay ng advice eh. Kasi hanggang kagabi wala pa akong message eh. Itong message natin na ito eh, madalian lang binigay ni Lord. Kaya nag-set ako ng meeting kagabi, nakahabol naman. So, ito yung partial na listahan nito ng umattend last Sunday, ano? Kasi maraming nag-attend face to face, hindi nakunan ng litrato, lalo na yung mga sumali sa dedication ng mga bata. So, ito yung topic natin, ano, yung kasi kagabi iniisip ko, nakawala na ba tayo dun sa tinatawag na kaisipan na patuloy pa tayong nagkakasala. At kung sabi nga nila namatay ang Panginoon para iligtas tayo sa ating kasalanan, eh namatay na siya, di ba? 2024, 25 years ago. So, ang tagal na nun. Kung namatay ng Panginoon, sabi, niligtas tayo sa ating mga kasalanan, ibig bang sabihin nito, lahat ng kasalanan natin ng nakaraan, yung mga ginagawa natin ngayon, at sa mga gagawin pa natin, eh, bayad na ba? Ibig sabihin nun, wala na tayong tawag dito, wala nang pwedeng singilin sa atin ng Diyos na tayo ay nagkasala, di ba? Kasi kung hindi, parang konsepto lang yung sinasabi ng Biblia na namatay ang Panginoon ah, para sa ating mga kasalanan. Although sinasabi naman dito sa Matthew na yung kanyang mga kababayan lang, ano, ang ililigtas niya sa kanilang kasalanan. Pero yun na nga, sabi ng Biblia, ni-reject daw ng mga kababayan niya ang Panginoon. ah, Kaya yung pagliligtas ay nalipat mula sa mga Hudyo papunta sa atin ng mga Hentil. So let's pray. Father God, muli ay tipon-tipon kami. Actually, tinipon mo kaming muli sa lugar na ito. Sa Ordaneta kami, Ama. Unang-una upang muli ipagpasalamat ang lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin bilang iyong mga napili, bilang iyong mga anak, at sa lahat ng physical, spiritual, at financial na blessings na ibinigay mo sa bawat isa sa amin at sa aming mga pamilya sa mga nakaraang araw. Isang linggo mo kaming sinamahan, Ama, sa lahat ng aming problema, sa lahat ng aming pagsubok, higit sa lahat ng aming mga pangangailangan. At kaya sa araw na ito ay pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat ng kabutihan na tinanggap namin sa iyo mula ng noong nakaraang linggo, Monday to Saturday. At sa araw na ito, alam namin tinipon mo kami muli para sa iyong salita upang ang mga maririnig namin, Ama, ay magamit namin bilang pagpapatibay ng aming mga pananampalataya sa aming Panginoong Hesus at siyang maging kalakasan namin, Ama, sa lahat ng pagsubok at mga problema na dadaanan namin sa pang-araw-araw. Dahil alam namin ang lahat ng ito ay bilang paghahanda mo sa amin na iyong mga anak sa aming pagdating o pagbabalik sa iyong piling upang makasama ka namin magari sa buong sangsinukob. Father, dalangin muli namin ang paggabay ng banal na Espiritu upang maintindihan namin, Ama, ang mensahe mo para sa araw na ito. May you be glorified, Ama, sa lahat ng aming gagawin.
sa araw na ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, marami na nating beses na tinalakay na ang Panginoong Hesus daw ay tagapagligtas. Jesus, sabi nga, Jesus is our Savior. At ito nga, sinabi sa Matthew chapter 1 verse 21, pangalanan mo siyang Jesus, sabi kay Maria, ano? Kasi because He will save His people from their sins. Ililigtas daw ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kababayan mula sa kanilang mga kasalanan. So ang Gladys. So ang Gladys. So ang kuha ko dito, ililigtas sa kanilang mga kasalanan, darating ang Panginoon para anuman ang kasalanan na ginagawa ng kanyang mga kababayan sa kanyang pagdating at mga ginagawa nila sa kasalukuyan. At ito nga, sinasabi ko nga, hindi ba dapat pati na ang lahat ng mga kasalanan na gagawin pa ng kanyang mga kababayan, maligtas sila sa kasalanan. Ano ibig sabihin ba ng pagliligtas sa kasalanan? So, nagkakasala ka, saan ka ililigtas? Ibig sabihin nun, yung parusa ng kasalanan, maliligtas ka. Ano? Kasi bawat kasalanan na magawa ng tao ay may katumbas o kaakibat na parusa. So, ang sinasabi dito, darating ang Panginoon para kahit na magkasala ang kanyang mga kababayan, ay hindi nila tatanggapin ang kaukulang parusa sa mga kasalanan na gagawin nila, nagawa nila, at gagawin pa. Yun ang aking pananaw diyan. Kasi yung one time nga na action o ginawa ng Panginoon ay panghabang panahon. Ibig sabihin nun, kung nailigtas ka sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kaparusahan ng kasalanan mo, mula nung ipinanganak ka hanggang mamatay ka. Di ba? Dapat gano'n. Kung hindi, namatay na ang Panginoong Hesus. Kung magkasala ka ulit, paano na yun? Di ba? So, dapat tuloy-tuloy yung kaligtasan natin sa mga kaparusahan na sa tingin natin ay mga kasalanan na ginawa natin laban sa Diyos. Amen ba? Amen. So, para maliwanagan natin, yung Jesus, ang Hebreo na pangalan ng Jesus ay Jesus. Kaya nilagay ko diyan kung paano nyo i-pronounce yan. Jesus. Di ba? So, ang ibig sabihin nun din, Yeshua. Nang ibig sabihin, to deliver, to save, to rescue. Sa Hebreo, ang ibig sabihin din ng Jesus ay Yahweh is salvation. Ang Diyos daw ang kaligtasan. So, ang Diyos, Yahweh saves. Diyos ay nagliligtas. So, dito, parang, teka, ang Panginoong Hesus ang bumaba. Pero ang Diyos ang nagliligtas. Di ba? Yan ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, anong connection ng Panginoong Hesus kay Yahweh na Diyos? So, kung si Jesus ay Yeshua, siya din ba yung Diyos o Yahweh? Kasi nga yung pangalang Jesus, Yeshua, ang katumbas nun, Yahweh, God. Makikita nyo sa mga kasulatan ng Hudyo, walang bawel yung Yahweh.
YHWH lang nababasa nyo. Kasi hindi mo pwedeng sambitin ang pangalan ng Diyos sa mga Hudyo. Talapastanganan yun. Oh, kaya sa pagsusulat, walang bawel para hindi nyo masabi ang pangalan niya. So, kabisado nyo ba yung Nicene Creed? Yung Apostles' Creed. Pero iba yung Nicene Creed sa Apostles' Creed eh. Yung Nicene Creed, nilagyan ng detalye yung Apostles' Creed. Alam niyo pa ba yung Apostles' Creed nyo? I believe in God. Di ba? Nung malilit tayo, elementary, pinamemorize sa atin yun. Di ba? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Di ba? Tandaan nyo? Oh. So, bakit nilabas itong Nicene Creed? Kasi maraming nung panahon na yon, nung namatay na ang Panginoon, 325, mula nung siya yung namatay, ang daming interpretasyon, kung sino ang Panginoon, paano siya nag-exist. Kaya nagpalabas sila nito nung Nicene Creed. At ito ay pinalabas sa Nicea, no? Kaya tinawag ng Nicene. 300. At ito'y tanggap ng mga iba't ibang simbahan nung panahon na yon. Ano yon? Katoliko, Orthodox, Anglican, at mga Protestante na simbahan. So, ang Panginoong Hesus ba ay Diyos? Diba? Kasi ito yung Apostles' Creed. Kung mababasa nyo dyan, ito na yan, diretso yan. Ito lang talaga yung Apostles' Creed. Pero yung Nicene Creed nga, binigyan ng detalye. Pero yung mga apostoles, ito yung nire-recite nila. Yung ginawa ng Katoliko, nilagyan ng mga detalye. Pero palagay ko hindi na rin dapat eh. Pero sa mga ordinaryong mananampalataya kasi, kung hindi nila gabay yung Biblia o hindi sila nakakapagbasa ng Biblia, nilalagyan ng simbahan yung mga detalye na maiintindihan ng pangkaraniwang mananampalataya. Ayan. So, ayan, makikita nyo, ito yung minumorya natin nung maliliit tayo. Oh. Ito ang bigyan natin ng pansin dito ay yung who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Bakit born of the Virgin Mary? Kasi si Maria, wala namang asawa, nagbuntis. So kanino galing yung similya na ipinagbuntis niya? Di ba? Kaya virgin birth siya. Wala namang asawa, di naman siya tinabihan ni Joseph. In fact, sabi nga ni Joseph, nakakuha na siya naka-betrothed man. Nakatalaga na. Parang mga incheck, di ba? Naka-engage na. Alam niyo ba yung mga incheck, di ba? Maliliit pa yan. May nakatoka ng asawa yan eh. Di ba? Ganon din yung mga Hudyo. So, maliliit pa yan, si Jose, nakatoka na yan talaga kay Maria. Nabalitaan nga niya, buntis. Sabi niya, iiwalayan ko na lang ito. Kaso, kinausap siya ng anghel. Yun. Pangalanan yung Jesus. Yan. So, ito yung nilagyan ng detalye ng Katoliko. And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father. Dito kasi hindi nyo makikita dito sa Apostles' Creed. Pero dito, who was conceived, ayan, makikita mo, wala yan. Who was conceived by the Holy Spirit. Ibig sabihin nun, galing sa Diyos. Diba? Pinagbuntis siya ng Diyos. Begotten not made. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya galing sa lahi ng tao. Hindi siya galing sa lahi ni Adan. Kasi kung titignan mo ang lahing pinanggalingan ni Joseph at ni Maria, ibalik mo yan lahat, galing kay Adan yan. Diba? So, hindi galing sa lahi ni Adan yung similya
na ipinagbuntis ni Maria. Kaya sabi, begotten by the Father. Pinagbuntis siya. Kaya nga tanong doon, anak siya ng Diyos, di ba? So sabi dito, ito yung Apostles' Creed eh. He was conceived by the power of the Holy Spirit. Ito lang ang sinabi. Pero nilagyan nga ng detalye ng simbahan. So, si Jesus was begotten. Anong ibig sabihin ng begotten? Pinagbuntis. Anong kaibahan niya kay Adan? Si Adan ba pinagbuntis? Diba? Hindi lang si Adan. Unlike Adam who was made, created from the ground. Mula sa alabok eh. Diba? Kaya sabi, mula sa alabok, babalik ka sa alabok. Kaya kung ikaw ay ordinaryong tao lang, hindi mo nakilala ang Panginoon, wala ka. From nothing to nothing ka rin. Diba? So, Jesus was begotten with the same substance as the Father. Ito yung nilagay ng Katoliko eh. Anong ibig sabihin nun? Kung ano ang kabuuan ng Diyos, kunyari, substance, kung may laman ng Diyos, kung may buto ang Diyos, si Jesus na yan. Eksakto yan. Pero yun nga, walang amang tao ang Panginoon. Diba? Kaya sinabi, begotten by God. Hindi siya begotten by Jose or begotten from the lineage of Adam. Walang human lineage siya. Kaya nga, doon sa Lucas chapter 2, mababasa nyo, yung genealogy ng Panginoon, o pag trinase mo yung lahi ng Panginoon, nakalagay doon, Jesus, the son of Joseph, tapos may parenthesis doon. Akala nila. So they thought. Nakalagay. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Biblia, akala ng mga tao, anak siya ni Joseph, pero ang totoo, anak siya ng Diyos. Ito ba? Sa John chapter 1 verse 1, sinabi, nung simula ay verbo. Di ba? The Word. And the Word was with God. Kasama ng salita ang Diyos. Kasi ang Diyos ang salita eh. At ang salita ay Diyos. At ang salita na yan ay nagkaroon ng laman. Tawang tao. At nanirahan kasama natin. At nakita natin ang kanyang kalulhatian. Divine glory. Kalulhatian. Yung kalulhatian kasi parang abstract sa atin eh, di ba? Sa pinakasimpleng term, ang kalulhatian ay liwanag. Kaya yung mga pictures ng mga santo, di ba? Nakikita nyo may halo, di ba? Kasi kung may spiritual eye kayo, yung bilog, pero sa totoo yun, katulad ni Moses yan, nagniningning ka dapat. Eh, sabi ng mga Israelita, Moses, magtakip ka nga. Kasi nasisilaw kami sa'yo. Kasi si Moses, nakita niya ang Diyos, nakasama niya ang Diyos. Eh pagbaba niya, yung glory ng Diyos na nakuha niya, dala-dala niya pagbaba. Eh nasisilaw yung mga tao. Eh sabi nila, magtalukbong ka. Hindi ka namin kayang titigan. So nakita natin ang kanyang kalulatian. At yung kalulatian na yan ay galing sa Ama, puno ng grasya at katotohanan. So, ano nangyari? Lumalabas kung ang Diyos ang tagapagligtas at siya ang nagliligtas sa mga epekto ng kasalanan. So, si Jesus at ang Diyos ba iisa? Ang nangyari nga, ang Diyos walang forma, para makapiling niya ang tao na may forma, nagkatawang tao siya. Kaya sabi dito, God took a lowly human form para
mailigtas ang tao sa kasalanan. Nilagay ko dito, parang kayo, may aso kayo. Paano kayo mag-communicate sa aso? Naiintindihan ba kayo ng aso? Maliban ang salita nyo ay baw-wow-wow, di ba? At tumatakbo kayong parang aso at nakakapagsalita kayo ng lengguwahe ng aso, hindi kayo maintindihan yan. Kahit gusto nyo siyang iligtas. Kaya ang Diyos napakataas, di ba? Nagpakababa siya. Ah? At He took the form of a very lowly man para mag-communicate. Kumbaga, ako, para makausap ko yung aso ko, dapat maging aso ako. Ganon yon, di ba? Eh, nagpakababa ako, tao ako, mas mataas ako, di ba? Kaya nga, ah, kaya nga, naintindihan ng tao ang Panginoong Hesus. Kasi si Jesus, Diyos din. Si Jesus, nakakapag-communicate sa atin at naiintindihan natin kung ano ang pakay ng Diyos sa atin at yan ay mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Ito yon, Philippians. Who, ang Panginoong Hesus, was in the form of God, kahit siya ay isang Diyos, hindi niya itinuring na kapantay niya ang Diyos na pwedeng maintindihan o mahagilap. At anong sabi? He emptied himself. Give up niya kanyang sarili. At pumorma siyang bilang servant, tagapagsilbi. Para maisilang siya in the likeness of man. Parang ako, nagpakababa ako, ginusto kong maging forma ng aso, para yung aso na gusto kong iligtas, maintindihan niya ako. Diba? Ganyan nangyari dyan sa Philippians. Kaya sabi, Christ is the visible image of the invisible God. Kaya nga, ang Diyos hindi makita eh. Kapag nagpakita ang Diyos sa tao, anong nakikita nila? Liwanag lang. Diba? Tapos, takot pa yung mga Israelita. Kasi, tuwing magpapakita ang Diyos, may trompeta, may kulog, may kidlat, may mga karwahe ng anghel. Kaya sabi nung mga nakakatakot tumarap sa Diyos. Diba? Oh. So, kung gusto natin daw makita ang Diyos, ang Panginoong Hesus na yan. Siya ang imahen ng Diyos na hindi nakikita. Siguro nung panahon na yun, ano kaya itsura ng Diyos? Diba? Dumating ang Panginoon Jesus. Sabi niya, Diyos siya, kaya sabi ng mga iba, lapastangan ka, blasphemous. Iisa ang Diyos. Hindi mo nga makita ang Diyos, liwanag eh. Kaya nga bumaba ang Diyos, nagkatawang tao, para maintindihan ninyo kung sino ang Diyos na yan. At ito yung lagi kong tanong sa inyo. Kapatid nyo ba ang Panginoong Hesus? Amen ba? Yan ang challenge ko sa inyo ngayon. Kung kayo ay kapatid ng Panginoong Hesus at sinasabi nyo anak kayo ng Diyos, masasabi nyo ba na kayo ay exact image ng inyong amang Diyos dito sa lupa? Amen ba? O amen? Patanong. Amen? Mahirap yan. Kaya nga ilang taon nating binubuno itong katotohanan na ito para maitamo mailagay sa puso at kaisipan natin. Araw-araw iisipin natin ito hanggang sa kahuli-hulihan. Pag naglalakad kayo, hindi nyo na iniisip na ako si Francis. Representasyon ako ng Diyos. Diba? Kung ano ang nakikita ng tao sa akin, dapat yun ang Diyos na nakikita mo. Kaya pag naging totoo na sa inyo ito, ako magdadahan-dahan na kayo sa lahat ng ginagawa nyo. Amen? Ang sabi? The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being.
Yung kalulatian nyo ba na hindi nakikita kapantay na ng Diyos na inyong Ama? Pero sabi kasi sa Biblia, from glory to glory, di ba? Ibig sabihin, kaya yung mga araw-araw natin na buhay dito sa lupa, may mga pagkakataon yan na madagdagan yung kalulatian na natatanggap natin mula sa ating Ama. Ha? Kumbaga nagsimula tayo sa bumbilya na 1 watt, araw-araw, naririnig natin ang Ama, nakakausap natin siya, nakakasunod tayo. Sa bawat pagsunod natin, nadadagdagan yung kalulatian na ibinibigay ng Diyos mula sa Kanya. Hmm. So, ilang taon na kayong mananampalataya? May 10 years na siguro, di ba? Anong taon ba tayo nagsimula? 20, 2009, 2010. 2011. Oh, 2011 sa Urdaneta, pero mas maaga tayong nagsimula. So 2011, ilan na? Ang USGK. 14. 14 years as USGK. May Nagsimula pa tayo sa Joy of the Lord. The Shepherds of Faith and Truth. So, ilang taon tayo doon? 11. Tatlo rin. Tatlo, 4 na taon tayo. So 14 plus 3, 17. Mula pa Diba? So, yung anak daw, wala ng Panginoon. Oh, sino yung, kaya ang Panginoon daw yung firstborn among many brothers. Tayo yung mga kapatid. Kung ang Panginoong Yesus, it's the radiance of God's glory and exact representation ng Diyos, yung mga kapatid ba, dapat ganun din. Amen? Huwag nyo lang tignan yung ginagawa nyo. Sabihin nyo, hindi. Never, di ba? Iba nga yun eh. Yun nga yung nakikita kuminsan So, si Vivian, si Salayaro. So, si Jesus at Yahweh ay iisa. Parehas lang. Tama ba? Kasi nga, yung Diyos, bumaba sa lupa, nagpakababa, naging tao. Nawala na ang Panginoon, yung mga kapatid, masasabi din ba, yung mga kapatid at ang Diyos are one and the same? Di ba? Dapat paniwalaan nyo na ang Diyos at kayo ay isa. Kaya sabi ng Panginoon kay Philip, di ba? Philip, tagal-tagal mo na akong kasama. Hinahanap mo pa rin ang Diyos. Kapag nakita mo na ako, nakita mo na ang Diyos. Kung anong sinasabi ko, sinasabi ng Diyos. Kung anong ginagawa ko, ginagawa ng Diyos. I and the Father are one. Sabi. Naniniwala ba kayo na ang ginagawa nyo, ginagawa ng Diyos? Amen ba? Amen. Kasi bakit? Ipinanganak kayo, di ba? Sino ang nagdesisyon na ipanganak kayo? Hindi kayo, di ba? Bago ba kayo ipanganak, may nakaguhit na ba ang tadhana nyo? Hindi pa. O ginagawa nyo pa lang? Ginuhit. Nakaguhit na, di ba? Lahat malang gagawin nyo sa daigdig, nakatalaga na, o iniisip nyo pa lang? Nakatalaga na. Alam niyo yung pagdidesisyon, yan yung sinasabi ko nga na parang nagsasanga ang daan. Yung pagdadasal, pagdidesisyon, relasyon yun sa Diyos para tumibay ang pananampalataya nyo. So, desisyon yun yung punto na manampalataya ko. Kayo. Oras na yakbang nyo yung paa, yun na yun. Desisyon nyo ba yun? Hindi. Actually, desisyon na ng Diyos yun. Pagtingin nyo sa likod, akala nyo, nag-split yung daan. Pero kung tumingin kayo sa likod,
Wala naman pala. Iisa ang daan. Ah, So nakaset na lahat. Yung gagawin, yung mga salita nyo ba, nakasulat na o hindi pa? May sarili nga kayong scripture eh, di ba? Nakasulat na yan. Hindi nyo, mababago nyo pa ba? Hindi na. Ah? Yung scriptures ba, mababago nyo pa? Hindi na, di ba? Oh. Sabi nga nung gospel, lahat daw ng ginawa ng Panginoon at mga sinabi niya ay nakasulat na sa scriptures. Pinufulfill na lang niya. Gayon din kayo kapag naniwala kayong anak kayo ng Diyos at ama niyo ang Diyos. Lahat ng aspeto ng buhay niyo nakaset na. Hindi niyo na mababago. Pati yung mga salita niyo, sa tingin niyo, bakit masama? Yung lumabas bang masama, nakasulat o hindi? Sulat, di ba? Sinong nagsulat? Ang Diyos. So kung ang Diyos ang sulat, mabuti o masama? Mabuti. Dahil sa Diyos, walang masama. Oh. Kayo naman, kaya dahan-dahan kayo sa pagsasalita, mag-isip muna kayo. Kasi once na binitawan nyo, yung salita na yun, kung nakasakit kayo, matatanggap nyo yung kaukulang balik nun. So, so kahit sa Diyos mabuti ang ginagawa nyo, kung nakasakit kayo ng iba, pagbabayaran nyo yun. Pero sa Diyos, okay lang kasi pinadaan kayo dyan. Nakasulat na eh. Diba? So, hindi nyo dapat tanggapin ang mga nagagawa nyo na masama sa Diyos. Good lahat yan. Kailangan matutunan natin na ipagdasal, Lord. Kung pwede lang, huwag mong ibigay sa akin, huwag mo akong padaanin dito. But not my will, kasi sabi ni Lord, pwede lang, ayoko mamatay. Diba? Nakasulat na, hindi mo na mababago. Ganon din dapat tayo. Kaya sabi nga ng Panginoon, lahat ng ginagawa ko, salita ko, nakasulat na in fulfillment of the scriptures. Tayo din. Paniwalaan natin na lahat ng ating ginagawa, salita, kilos, nakasulat na at ito ay lahat ay galing sa Diyos. At kung magkaganon ang kaisipan nyo, pwede nyo na bang sabihin, ako at ang aking ama ay iisa? Pwede na, di mo? Di mo hawak eh. May buhay ka nang nakasulat, di mo na mababago. Pati yung salita mo, galing sa Diyos. So, ito yung, di ba? He shall save these people from their sins. So, yung kasalanan, nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Kailan ba napahiwalay yung tao? Sa Genesis, ang pinalayas ang tao, si Adan at Eva, dahil sumuway sila sa kaisa-isang utos ng Diyos. Actually, kung babasahin niyo yung Biblia, wala namang ibinawal talaga ang Diyos. Ako, tinignan ko eh. Lahat daw ng bunga ng punong kahoy, pwede niyong kainin. Pero ito, pag kinain mo, pwede mong kainin. Hindi naman sinabi. Pero ito, kapag kinain mo, ikaw ay mamamatay. Sabi nung ahas, ay hindi ka mamamatay. Anong mangyayari sa'yo? Magiging kapantay mo ang Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Diba? Sabi nila, ay oo nga, no? Wala yata tayong alam na masama, puro mabuti. Kasi puro mabuti, kasi lahat ginagawa ng Diyos. Pati yung masasama na hindi nila alam, pag tinignan ng iba, katulad ng ahas, ay masama ang ginagawa nito. Diba? Pero sa Diyos, mabuti. Sa mata mo, mabuti. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kaya yung sinabi ng ahas, magiging katulad ka nun ng Diyos. May sarili kang pagdidesisyon kung ano ang mabuti at masama.
Anong kaibahan? Kanina, Diyos lahat nagdedesisyon, lahat good. Diba? Ngayon, kapag kinain mo yan, iba na yung desisyon mo sa Diyos. Magiging katulad ka ng Diyos, knowing good and evil. Excuse. Hmm. Sabi mo, pwede mong kainin lahat. Oo, sinabi. Pero bakit dun sa iba, sa dati, pwede mong kainin maliban dun sa puno na nasa gitna? Oh, ayun maliban dito. O di may, Ibig sabihin, pag kinain mo, ba't hindi sinabi yung tree of life? Pwede mong kainin. Sinabi ba? hindi naman yan yung ano, lagi sa Hindi gitna. sinabi yun. Hindi rin sinabi ng Diyos, kainin mo yung tree of life. Kasi kapag kinain mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Diba? Ito, kapag kinain mo, kaya namimili siya. Ba't hindi niya kinain yung tree of life? Hindi niya kailangan eh. Bakit? Ano ba yung tree of life? Buhay na kasama ang Diyos. Kasama na niya eh. Wala na siyang pangangailangan. Diba? May buhay na siya eh. Diba? Kaya nga sabi, and God breathed unto the nostrils of man, and he became a living being. Hmm. Sabi niya, ba't ko kakainin to? Sama ko na ito. Hindi niya alam, kapag kinain niya yung bunga ng tree of life, ililipat siya sa garden, ipapasok siya sa palasyo, at forever makakasama na niya ang Diyos. Diba? So naghihintay lang ang Diyos. Ano bang pipiliin nito? Kaya nga garden eh. Ang garden, parte ng palasyo. Nasa labas sila ng palasyo. Naghihintay lang ang Diyos na kainin ng tao yung tree of life para yung buhay ng Diyos ay maging permanente sa kanila individual. At pagkakain nun, sige, nakakain na kayo. Mula sa hardin, pasok na kayo sa palasyo, kasama kong mag-aaral. Alam naman ng Diyos na, Na. na hindi nila kakainin eh. Kaya, Bakit pa? Bakit pa niya pinadaan sa ganun? para lumabas nga ng Panginoong Yesus. Diba sabi, para ang lahi ng tao ay hindi lang physical, maging spiritual ang tao. Kaya nga, the last Adam ang Panginoon. Kasi yung unang Adan, umalipat. Yung unang Adan, physical lang. Yung last Adam, spiritual man. Yun ang gusto ng Diyos. Yung last Adam, yun yung Kristo. Ang bunga ng tree of life is Christ. Siya yung bunga. Kung kinain nila yung bunga ng tree of life na si Kristo, magiging Kristo sila, anak ng Diyos, makakapiling na nila ang Diyos sa loob ng kanyang kaharian para makapaghari. Amen? Question, para matanggal yung sabi, pwede niyong kainin lahat. Ito sabi, huwag mong kakainin to kasi mamamatay ka. Ba't di niya ito kainin mo kasi mabubuhay ka. Di ba? Pero logical naman eh. Di ba? Kung ito, mamamatay ako. Kapag kinain ko ba ito, magkakaroon ako ng buhay. Sabi niya, ay oo nga, pero meron na ako eh. Di ba? Hindi niya alam yung buhay na dala-dala niya, temporary. Kailangan maging permanente. Kailangan kumain siya ng bunga ng tree of life. Hmm. Bakit? Bakit pinalayas? Ang sabi dito, Isaiah, your iniquities have separated you from your God. It is your sins that have made him hide his face from you so that he does not hear you. Anong ibig sabihin? Ano ba yung iniquities? Akin, inequality. Kunyari, yung iniquity, pag pinaghambing mo yung character, dapat pantay, di ba? So, equal.
So if you claim to be the Son of God, you are making yourself equal with God. Diba? So kapag sinabi mong anak ka ng Diyos, then kaparehas mo na dapat ng karakter ang Diyos. Diba? Hmm. Kaso nagkasala. Bakit nagkasala? Kasi ngayon, hindi na sila kapantay ng karakter ng Diyos. Humiwalay siya. Ngayon, dalawa na ang standard ng naging dalawa ang standard. Standard ng good lang at standard ng evil. Kasi ang Diyos wala namang evil eh. Lahat good. Diba? Nung kinain nila, nagkaroon ngayon ng evil. Bakit? Kasi nagdidesisyon na ang tao ng kanya. Eh, dati naman silang hubad eh. Di ba? Eh bakit nung kinain nila, nakita nila hubad sila at nagtago? Ha? Iya sila. Nahiya sila. Bakit? Nabuksan yung mata. Oops, sa standard ko, masama ito. Hubad. Eh, dati namang hubad. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, ba't kayo nagtatago? Eh, hubad kami. Eh, dati ka namang hubad eh. Di ba? Kumain ka ba? Kasi nung kinain niya, ah, nakita niya, oops, masama yung hubad. Dati hindi naman, kasi nga, pagkasama nila, lahat mabuti, walang bad. Kasi nasabi ko, kapag kausap niyo palagi ang Diyos, pinagpapaalam niyo lahat, lahat ng desisyon niyo, good sa mata ng Diyos. Kahit sa mata ng iba, bad. Amen? Hmm. So, nagkaroon ng pagkakaiba ngayon ng karakter ng Diyos at tao. Sabi ng Diyos, teka, hindi pwede ito. Ah, nagkasala ang tao, palayasin natin. Kung hindi, baka kumain doon sa isang, kasi kapag kumain siya sa tree of life, mapupersa ang Diyos, tatanggapin siya at ipasok sa karya niya. Eh, teka, hindi na makasunod ito eh. Iwalay na. Eh, pinalayas niya. Pinalayas niya pero naglagay ng flaming sword. Ano yung flaming sword? Para pananda na kung nagdesisyon muli sila na babalik sa Diyos, alam nila yung daan. Kasi nandun yung point. Wagayway nga yung flaming sword. Oh, babalik na kayo. Nandito, ang daan. Eh, bakit ang iba naman yung interpretasyon ng Iba nga eh. ang sabi eh, para hindi makapasok sa garden, makabalik ang tao sa garden. Bakit ka pa naglagay? Di huwag kang maglagay para hindi niya alam yung daan. So ano, Tsaka ang lawak ng garden eh. Maraming lulusutan. Pero yung papunta sa Diyos, nandito. O babalik ka na, halika, sasamahan kita. Ganun yun eh. ganun ba yun? Oo. Hindi makabalik eh. Saan nangyari? Nung nagkasala, napahiwalay ang tao. Lumalabas, ito yung sinasabi na namatay kayo. Man died. Ano yung died? Pag may namatay, may naghiwalay. Pag namatay ang tao, humiwalay yung katawan sa kaluluwa. Yung second death, kapag humiwalay ang kaluluwa ng tao sa Diyos, second death yun. Hmm. So sa mata ng Diyos, patay na tayo. Bakit? Kasi hiwalay tayo, hindi tayo makabalik. Kita nyo yan, may bangin. Hmm. Hindi na tayo naririnig ng Diyos. Oo, sige, magdasal ka. Anong magdasal dyan? Maririnig ka ba? Hindi. Kahit anong usap ang gawin mo. Usap-usap. Hindi kanya didinggin. He does not listen sana eh. Di ba? Anong kaibahan ng listen at saka hearing? Itong hearing, kahit anong sound yan gawin mo, hindi niya papansinin. Kasi yung listen, may sound. Ano kaya ibig niyang sabihin? Yun yung listen. Di ba? Hmm. Kaya sabi, mula kay Adan hanggang kay Moses, lahat ng tao ay namatay.
or separated from God. Kaya yung iniquity kanina, hindi na parehas ang karakter ng tao at ang Diyos. Kailangan may balik. Hmm? Ito yung sa Romans. Death reigned from Adam to Moses. Pati yung mga tao ay hindi naman nagkasala ng katulad ng ginawa ni Adan. Hmm. So, bakit hanggang kay Moses lang? Explain ko na dati. From Moses to Jesus, man was provided a way para makabalik ang tao sa Diyos. Ano yun? Ten Commandments. Actually, hindi naman 10 nga lang yan. Yung Law of Moses, yung 5 books. Paraan yun, kung gusto mong pumasok sa presensya ng Diyos sa templo, mag-alay ka ng hayop. Bilang kapalit mo, nagkasala ka, kailangan mamatay ka pag nagkasala ka. So, imbis na ikaw ang mamatay, kinakatay yung hayop para may namatay kapalit mo. At kapag may namatay na, pwede ka nang lumapit sa Diyos na nasa templo ng Jerusalem. So, nung panahon ni Moses, nakakaniig na ulit ng tao ang Diyos. Anong paraan? Maglilinis siya. Kita nyo sa Ten Commandments, sa Leviticus, bawat kasalanan may equivalent na animal sacrifice. Like ko, ang pinakamahal doon, baka. Magkano ba ang baka ngayon? Kano ba ang baka sa atin? 10,000? O kapag nakapatay ka, sambakan ako. Kaya ang daming tao noon hindi nakakabalik sa Diyos. Bakit? Ang mahal ng Law of Moses Kaya yung mahihirap, wala. Nasa gilid-gilid lang ng templo, hindi makapasok. Bakit? Walang pera Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, tingnan nyo, hindi pumapasok ang Panginoon. Saan siya naglalagay? Sa gilid-gilid, sa mga makasalanan. Kaya sabi ng mga Pariseo, ay mga kaibigan yan, mga sinners. Paano nila nalaman na sinners? Kasi yung mga tao yun, hindi nila nakikita na pumapasok sa templo, nag-aalay ng sakripisyo para makita ang Diyos. Kaya sabi, ay sinners ang kasama. Si Lord nga, hindi nila nakita buwan. Si Lord naman sa, ba't ako papasok dyan? Wala naman yung tatay ko. Ay, yung mga tao naman, nakita nila si Jesus. Hindi tayo makapasok. Ito, sinasabi niya, Diyos, dito na lang tayo, libre. Diba? Kaya ganon din. Kaya sabi ko, itong mga simbahan natin, ganon naman. Kita niyo yung paligid ng simbahan, ang daming din makapasok. Walang damit, walang pera. Lahat ng pumapasok sa simbahan, ang gaganda ng suot. Ikaw, gusgusin ka, papasok ka doon? Diba? Yung mga gusgusin nga. Wala naman nga doon ng Diyos. Kaya sabi ko, ang mga simbahan, ang mga fellowship, dapat lugar yan na nagsishare yung mga mananampalataya sa Diyos kung ano ang naging experience nila sa buhay. Para yung mga mahihirap, kasi kapag share, ano bang ginagawa sa simbahan? Puro ritual, di ba? Kaya itong fellowship natin, dapat ang nagsisermon, yung membro O, ikaw magsalita ka. 1 week, ibang naging experience mo sa Diyos. Kaya kung minsan sabi ko nga, parang ayaw na ni Lord na i-resume yung face to face. Hanggat hindi nababago yung kaisipan natin. Anyway, pag-isipan natin. Iba na yung direksyon ni Lord sa atin Si Jesus, ang ultimate sacrifice. Anong sabi? Yung animal sacrifice daw, paalala lang.
taon-taon sa atin na tayo ay makasalanan pa rin. Oh, ang hirap nun. Hmm. Ano sabi dito? Sabi, those sacrifices are reminder of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Ano ibig sabihin nun? Kung nag-sacrifice ka man, nakakalapit ka sa Diyos, hindi naman natanggal yung kasalanan mo eh. Natakpan lang ng dugo. Yung kasalanan mo, andun pa rin. Hindi lang naalala ng Diyos kasi gusto kanyang makausap. So ito nga yung sinasabi ko. Karamihan ng tao ng panahon ng Panginoon, hindi pumupunta sa templo. Hindi nila kaya o wala silang pera para sa animal sacrifice. Si Lord nga, mahirap eh. Sabi ko nga sa inyo. Nung ipinanganak siya, anong inoffer ni Maria? No. Kalapati. Yun yung pinakamurang sakripisyo noong unang panahon. Ah. Eh, mahirap si Lord nung pinanganak. Bakit siya yumaman? Hmm? Bisitahin ka ba naman ng 3 hari? Anong dala? Bulto-bultong ginto. Akala nyo ba pag dumating si hari, isang baretang ginto lang ang dala? Bulto-bulto kaya sabi, lumaki ang Panginoon na masagana. Kailangan ng tao ang isang kabuuang bayad sa kasalanan niya. Paano mangyayari? Either mamatay siya, sakripisyo niya ang kanyang sarili, kaso hindi ka tanggap-tanggap kasi sinner ka na eh. Dapat yung hayop na isasakripisyo, malinis. Walang bahid. Ano? Perfect. Pwede mo bang bayaran ang kasalanan mo? Hindi pwede. Palpak ka. In the first place, madumi ka na. So, hindi mo pwedeng bayaran ang kasalanan mo. Pag namatay ka, ang bayad sa kasalanan mo, punta ka sa impyerno. Yun ang kabayaran mo. Ang isang paraan, merong mamatay para sa iyo. At yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Bawat kasalanan, ang katumbas niyan ay kamatayan. Kaya bawat kasalanan, para hindi ka mamatay, may kabayaran hayop. So kung nakasala ka ilang beses sa isang taon, ilang hayop ang sasacrifice mo. Di ba? Pero ang biyaya daw ng buhay na walang hanggan, anong ibig sabihin ng buhay na hanggan? Buhay na kasama ang Diyos, eternal life, ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So the Lord Jesus took away our sins. Tama ba? So yung mga kasalanan nyo, inako ng Panginoon. Nakabayobay na siya sa krus. Nung nilipat sa kanya ang lahat ng kasalanan ng tao, iniwan na siya ng kanyang ama. Kaya sabi niya, di ba? My God, why have you forsaken me? Kasama niya eh. Biglang umalis. Bakit? Ipinatong sa kanya ang lahat ng kasalanan ng tao. Kaya naging makasalanan siya. Hindi na siya pwedeng samahan ng Diyos. Kaya umalis ang Diyos. My God, why have you forsaken me? Ba't mo ko iniwan? Sa buong buhay ko dito sa daigdig, kasama kita. Bakit ngayon sa huling sandali, iniwanan mo? Kasi nga ipinatong sa kanya ang ating kasalanan. Inako daw niya ang ating mga kasalanan at ipinatong sa kanyang katawan
para siya ay mamatay? Pwede ba siyang mamatay para sa Amen. Kasi wala siyang kasalanan. Kumbaga sa isang kordero, walang bahid, dungis, perfect sacrifice. So ginawa ang Panginoon na kasalanan para sa atin. So lahat ng kasalanan natin inilipat sa Kanya at tinignan ng Diyos ang Kanyang anak ng dala-dalang ating kasalanan. Siya ang pinatay bilang sakripisyo para sa lahat ng tao. That we might become the righteousness of God. Para tayo ang katwiran ng para tayo ang maging katwiran sa Diyos. Ano yung righteousness? Karapatan para lumapit at makaharap ang Diyos. Kaya tayo nakakaharap ngayon sa Diyos ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yan na. Ang Diyos mismo ang nagpresenta ng kanyang sarili, the Christ, bilang pambayad. Hindi pambayad yung atonement. Maapis. Nung nagbubo siya ng kanyang dugo na tinanggap natin sa pananampalataya. So if you believe that Jesus died for your sins, then you are saved. Sabi. Bakit? Kasi yung mga kasalanan mo, inako niya, napatawad ka na. Di ba? Anong nangyari? So, sa ginawa ng Panginoong Yesus, naibalik ba yung relasyon natin sa Diyos? Yan, 1 Peter. For Christ died for sins once, minsanan at pangkalahatan, just for the unjust, that He might, bring us to God. Maibalik tayo mula sa labas ng hardin, pabalik sa Diyos. So, na-restore tayo sa presensya ng Diyos. We were brought back to the Garden of Eden by the Lord. So mula sa labas, ibinalik tayo ng Panginoon. Actually, nung unang panahon, nagawa na dapat ni Abel yun eh. Tandaan niyo si Abel? Siya yung unang nag-alay ng hayop na sakripisyo. Ang Diyos nasa Eden. Nung lumilipad na yung usok ng namatay na hayop, naamoy ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Lumabas siya. Sa Garden of Eden, lumabas siya at tinignan kung anong ginagawa ni Abel. Kasi sabi niya, ang sarap ng amoy na yan. Ano nalaman ni Abel yung sakripisyo? Alay ko, itinuro ni Adam eh. Sabi niya, anak, nung nandun kami, mamamatay na sana kami. Ang ginawa ng Diyos, nagkatay siya ng hayop. Yun ang ginawang damit namin. Naalala siya. Kaya kung gusto mong bumalik, makausap ang Diyos, magsakripisyo ka ng hayop. Kasi kaya lahat ng ani niya, yung pinaghirapan ng kamay niya, inalay niya. Sabi ko, nakakapagtaka. Ang simbahan natin nag-aalay ng gulay pa rin hanggang ngayon. Uy, mahal ang baka. Mahal din ang baboy. Manok din, mahal. Kung ano, hindi lang Katoliko yan. Ang sabi ng Panginoon doon sa tawag dito, magnanakaw na kasama niyang nakapapo. Sabi niya, Lord, huwag mo akong kalimutan. Pagpasok mo sa iyong kaharian. Anong sabi ng Panginoon?
Today you will be with me in my kingdom ba? Paradise. Halika, ngayong araw na ito, ibabalik kita sa garden. Pero kailangan kumain ka ng tree of life para makasama mo ako sa loob ng kingdom. Ang nangyari, ang ginawa ng Panginoon, ibinalik lahat ng mananampalataya sa hardin ng Eden. Good or bad? Good. Pero kailangan kumain ka pa rin ng bunga ng tree of life para yung tirahan mo na hardin, kapasok ka sa loob ng palasyo ng Diyos. Hmm. Hmm. Dahil sa Panginoon, our relationship with God is restored. Sabi sa Ephesians, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Di ba pinalayas? Tayo na dati malayo, ibinalik kayo dahil nagsakripisyo, nagbubo ng dugo ang Panginoon para sa inyo. Pwede na kayong bumalik. Ano bang kondisyon noon bago sila nagkasala? Man walk with God. Sabi nga, kasama nila ang Diyos sa lahat ng ginagawa nila. Co-manager nga sila ng lahat ng creation ng Diyos. Lahat ng action natin, good. Kaya kung nanampalataya kayo sa Panginoon, lahat ng ginagawa nyo, good. Amen? Naibalik na kayo eh. At kung naniwala kayo sa Panginoon, pwede na kayong maghari kasama ng Diyos. Pero may condition yan, siyempre. Ito yung ubod ng ating message. Lahat ng kasalanan natin, past, present, future, have been paid for by the Lord. Amen ba? Amen. Ha? Amen? Amen. Siguro naman malinaw na. Kaya pinagtyagaan ko talagang explain yung background nito para maintindihan natin lahat. Ang sabi? 1 John. The blood of Jesus washes my sin away. Wala na, walang bahid ng kasalanan. 25 na tayo. Tagal nang namatay ang Panginoon. Paano yung nagawa? Patay na si Lord nung isinilang tayo. Lahat ba ng kasalanan natin napatawad na? Amen. Diba? Otherwise, ang niligtas lang ng Panginoon, yung mga kasama niya nung buhay siya. Pero ito nga ang sister. Wala. Bayad ng kasalanan natin. While we are sinless in the eyes of God, we are still sinful in our eyes. Bakit? Tingnan nyo, di ba? Kung minsan, alam nyo, mali yung ginawa nyo. Sa punto de vista nyo, mali. Pero sa punto de vista ng Diyos, tama ba? Mali. Tama. Di ba? Bakit? Bakit nagkaganon? Ito nga yung epekto ng pagkain ng tao nung bunga ng puno ng karunungan ng mabuti at masama. Hindi naman natanggal yun. Nakakain na kayo. Binalik lang kayo ng Panginoon. So, yung pagpapahalaga nung kung ano ang mabuti, nandyan pa rin sa inyo. Kaya kung minsan may ginawa ka, mali yata yun. Mali ba? Sa mata nyo, mali. Sa mata ng Diyos, tama. Kung mali kayo, anong dapat gawin? We have to confess each sin that our eyes see that we do. Yan, sabi. If we confess, 1 John 1:9, if we confess our sins, bakit may kasalanan? Kasi nga nakakain ka ng bunga eh. Lahat dinidesisyon, ito mabuti, ito masama. Sa Diyos, lahat mabuti yan.
So nagkasala ka, bakit hindi ka pinagsasakripisyo? Kasi nga sa Diyos, malinis ka na eh. Sa mata mo, madumi ka. O kung madumi ka, anong gagawin? Confess. Sabi mo, Lord, mali yata yun. Okay. He is faithful and just to forgive us our sins. And to cleanse us, lilinisin tayo sa anumang makakahadlang sa pagharap natin sa Diyos from all unrighteousness. Amen? Ayan. Mag-ending muna tayo dito. Mahaba yung susunod eh. So, paano natin matatanggal lahat yung guilt? Kasi araw-araw nabubuhay tayo, di ba? Araw-araw, bago ka matulog, Lord, humingi ka pa rin ng patawad kasi ang dami mong nakita na ginawa for the day na sa tingin mo mali. Sa mata ng Diyos, okay, sinulat ko na yan, pagdadaanan mo. Di ba? So, paano maaalis ang lahat niyang iyan? Yan, tignan natin next week. Paano tayo titigil sa pagkakasala sa sarili nating mga mata? Kasi nga, nakakain tayo ng bunga. Lagi nating tinitimbang, ito, mabuti, ito. Nung hindi sila kumain, lahat mabuti. Hindi sila nagkakaproblema. Bakit? Kasama nila ang Diyos na siyang standard ng mabuti. Amen? Yan. Ito yung aking favorite verse. Talakayin natin to next week. Kung paano maalis yung perpetual sinning. Ang sino man daw na ipinanganak mula sa Diyos does not commit sin. Hindi pwedeng makagawa ng kasalanan. Alam nyo, sa ibang versions, binabaluktot nila ito. Does not continue to commit. Sabi, iba yun. Ito does not commit. Ano yung kaibahan nun? Does not continue to commit. Ito, hindi ka pwedeng, hindi ka kakakommit ng kasalanan. Bakit? Kasi ang binhi mo ay galing sa Diyos. Hindi ka pwedeng magkasala. He cannot sin. Bakit? Kasi siya ay ipinanganak o galing sa Diyos. Ang Diyos ay sinless. Ang anak, sinful? Sinless. Sinless din. Di ba? Yan. Okay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Ginawa ko sino ko dyan. Wala. Pati ginawa, hindi ako nakikita. Mm. Hindi pa dumating. Oh. Ha? Andyan. Sino pa? Yeah. Ganyan. Tsaka, i-post ko muna yung recording.